Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mas pinagtibay pa ang malalim na bilateral relations ng Pilipinas at Germany na nabuo sa mahigit 7 dekada ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa pagbisita sa bansa ni German President Frank-Walter Steinmeier, ilang kasunduan sa kalakalan ang ninagdaan at napag-usapan ang mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng kapayapaan at seguridad. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Malacanang ground si German President Frank-Walter Steinmeier at may bahay nito para sa 3 araw na state visit ng German leader sa bansa. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, natalakay ang mga isyu na kapwa kinaharap ng Germany at Pilipinas, kabilang na ang hamon sa seguridad at kapayapaan. Kasama na rin ang usapin sa depensa, peace building, maritime cooperation, trade at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges. Kasunod nito, nalagdaan ang lease agreement sa pagitan ng Lipad Corporation at Lufthansa Technik Philippines na inaasahang magpapatibay pa sa ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon sa larangan ng aviation. Sa ilalim kasi nito, magagamit at lalo pang mapapaunlad ang 157,000 square meter support, maintenance and repair facility sa Clark International Airport. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang papel ng Germany sa peace and development sa Mindanao, gayon din sa kooperasyong pang-ekonomiya. On economic cooperation, Germany remains a strong partner of the Philippines in terms of trade and investment, being the Philippines' biggest trading and investment partner in the EU, with a total bilateral trade at about $5.5 billion and net foreign direct investment amounting to $10.26 million in 2025. There are notable German companies present in our countries, including Siemens, Lufthansa Technik, Deutsche Bank, Bayer, and Bosch, amongst many others. Ipinunto pa ng Pangulo na mahalagang partner ng bansa ang Germany pagdating sa depensa. Lalo't kaisa ito sa pagpapatupad ng rule of law, maging ng rules-based international order. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. On maritime cooperation, we conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard. Kinilala rin niya ang Germany sa suporta nito sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union at ang suporta nito sa mga OFW na nagtatrabaho sa Germany. Ipinunto pa niya na malaki ang potensyal ng partnership ng Germany at Pilipinas pagdating sa renewable energy. Suportado rin anya ng Pilipinas ang aplikasyon ng Germany bilang sectoral dialogue partner ng ASEAN. Sinabi rin ng punong ehekutibo na bukas ang Pilipinas sa posibilidad ng isang visiting forces agreement sa Germany bilang bahagi ng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad. Well, why not? We probably, in reality, we are still a long way off of that. But we are actually increasing our engagements especially in the military and in the defense and the security areas, and perhaps when the time comes, certainly that would be something that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. As with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances. Bago pa magtungo sa Malacanang, nag-alay muna ng bulaklak si President Steinmeier sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Maynila. Ito na ang unang pagbisita ng isang German head of state sa Pilipinas mula pa noong 1963. Kenneth Pasyente para sa Bayan.